Mga mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay papakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng Kamuti Delight. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, mani, kamote, butter, cheese, Nestle cream, at saka condensed milk. Ngayon po ay i-steam na natin tong ating kamote. Ilagay natin isa-isa dito sa ating steamer. Ang susunod kong gawin ay tatakpan ko po muna ng mga 45 minutes to 1 hour. Yan. Tapos hihintayin ko lang po na maluto to. Ngayon po ay didikdikin na natin tong mani. Pero tatanggalin natin yung balat. Yung mga pipiliin ko po yung mga wala pong balat. Yan. Didikdikin lang natin tong mani. Ayan na po. Tapos pagka pinong-pino na po yung mani ay pwede na po yan. Ayan na po yung nadikdik ko kanina. Ganyan lang po karami ang gagamitin ko. Baka hindi ko pa po maubos yan. Ngayon po mga mamamayang ay hahanguin na namin tong aming kamote. Tsaka babalatan po pala namin to. Tapos pipinuhin namin. Ayan na po siya. Palalamigin lang po natin ng konti para hindi po tayo mahirapang balatan ito. Ngayon po ay sasangagin na natin tong mani. Yan, hahaluin lang natin para hindi po siya masunog. Halo lang ng halo. Yan. Tapos hihintayin lang po natin na medyo mag-brown siya ng konti para mas bumango siya. Kapag mabango na ay pwede na po yan. Pag allergic po pala kayo sa mani ay pwede pong hindi po ninyo lalagyan. Kung gusto nyo ay cheese na lang, or kung ayaw nyo naman ng cheese, pwede rin po yung boko ang ilagay nyong toppings. Yan. Nag-brown na po siya. Tapos mabango na. Ngayon, papatayin na po natin yung apoy. Luto na po yan. Pwedeng-pwede na to sa ating Kamuti Delight. Yan. Ngayon po ay isa-isa na po nating babalatan itong ating kamote. Medyo mainit pa po ng konti, kaya gagamit po tayo ng kutsara. Yan. Purple po yung kulay ng kamote namin dito. Kasi wala po akong mahanap na yellow ang kulay. So, yan na lang pong purple ang gamitin ko. Pero kung mayroon pong yellow ay mas maganda po. Ngayon po ay dudurugin na natin yung ating kamote. Dahan-dahan lang po kasi malambot naman po yan. So hindi na kailangang puwersahan po ang pagdidikdik ng ating kamote. Yan. Pag ganyan na po kapino ay pwede na po yan. Kasi ayaw po natin na masobrahan siya ng pagkapino, baka malanta. Pero hindi pa rin magbabago ang lasa niya kahit medyo lanta siya, kasi palalamigin muna natin siya. Isasaling na natin to sa plato. Parang medyo may pagkaitim ang kulay niya. Kasi iba na naman tong gamit kong camera. Pinalitan kasi ni manager yung camera ko kasi matagal daw mag-focus yun. Kaya ito na ang bago kong gamit. Ganyan lang po mga mamamayang ang paggawa ng Kamuti Delight.
Pero hindi pa po tapos dyan. Tatapusin po muna naming balatan ito. Pinapakita lang po namin kung paano balatan at saka pagdikdik ng kamote para masundan nyo po talaga kung sakali mang gagawa rin kayo nitong kamote delight. Ngayon ay lulutuin na namin to. Maglalagay po tayo ng butter. Kalahati po ng ng ganyan po kalaking butter. Yan. Tapos hinaan nyo lang po yung apoy. Ngayon po mga mamamayang na nalagay na natin yung butter. Naka-steady lang po yung ating apoy sa medium or pinakamahina. Ngayon ay maglalagay na po tayo ng Nestle cream dito sa ating kawali. Yan. Tapos hahaluin lang ng hahaluin yung ating Nestle cream na may butter. Hintayin po muna natin na kumulo yung ating Nestle cream. Pwede na po tayong maglagay ng condensed milk. Mga kalahating lata lang po na condensed milk ang ilalagay po natin. Depende na po pala sa inyo kung gaano po katamis ang gusto nyo. Kasi yung kamote po namin na nabili ay medyo matamis na po siya. Kaya hindi ko po uubusin yung isang lata ng condensed milk. Kalahati lang po ang ilalagay ko. Ngayon po ay hahaluin lang po ng hahaluin ang condensed milk na may Nestle cream. Ngayon po na kumukulo na talaga yung ating condensed milk at cream cheese ay ilalagay na po natin itong ating kamote. Ayan na po. Dahan-dahan lang po sa paglagay. Tapos hihinaan pa rin po natin yung ating apoy. Ngayon po ay hahaluin natin to ng dahan-dahan hanggang sa medyo tumuyo na yung ating Nestle cream. Ngayon po ay luto na ang ating kamote delight. Hahanguin na po natin to at ilalagay na po natin sa malinis po na lalagyan. Tignan niyo po yung kulay, napakaganda. Parang ube lang po yung kulay niya. Tsaka ang bango-bango. Ayan po. Ipapakita po namin to mamaya pagkatapos po naming matanggal po lahat ng kamote sa loob ng kawali namin. Ayan po mga mamamayang, nilipat ko po siya ng mas malaking lalagyan kasi maliit lang po pala yung kaninang nakuha kong lalagyan. So ngayon ay lalagyan na po natin ng mani para sa toppings ng ating kamote delight. Yan. Ngayon po ay nagtira po ako kanina ng kamote na konti. Ilalagay ko po siya dito sa itaas para po pang toppings. Kasi hindi pa po yung mani ang final na toppings ko. Kaya nagtira po ako ng konti sa kamote kanina. Tapos ipa-flatten lang po natin gamit ang ating kutsara. Ayan na po ang magiging itsura niya. Pagkatapos ko pong mailagay yung kamote na toppings. Tapos ngayon ay naglidlid po ako ng cheese. Ilalagay din po natin yan para sa toppings. Yan.
Ayan na po mga mamamayang ang ating kamote delight. Natapos ko rin po. Ganyan po ang magiging itsura niya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!